sa ngayong pagkakataon, siya po ang pinakamalala sa pagkakataon na ito. Sa ibang bagay, may mga trauma din tayo na nasa operating room ngayon, pero yun naman po ay nasaksak. Bago operahan, kinailangan muna ni Stephanie Nicole na mapa-CT scan. Umaasa ang kanyang mga magulang na magiging maayos ang lagay na anak. Pero sa unang resulta ng kanyang CT scan, hinagpis ang idinulot sa kanyang mga mahal sa buhay. 1, 2, 3, 4. Okay. Ang CT scan po ay nagbibigay sa doktor kung gaano kasibir yung injuries niya sa utak, sa katawan, sa baga, sa abdomen. So, ika nga magagay. Pag ika nga nag-improve ang kanyang tinatawag na level of consciousness, yung Glasgow Coma Scale, at sa tingin ng neurosurgeon niya ay kailangan siyang mabuksan at maaring bubuksan siya kaagad. Nakantabay dyan, the operating room is open. Paano nyo inaharap na mag-asawa to? Dasal lang, sir. Talagang wala na kami makapit ang pag ang Diyos lang. Miss mo, okay naman. Mahal na mahal niya yung anak namin kasi siya lagi siya nag-aalala kasi sa mga bata. Umaga hanggang gabi, siya ang nag-aasikaso. Siya nag-aatid ng eskwela. Kaya talagang alam kong masakit sa kanya. Actually, nung nagpapabuhat nga sa akin, yun ang huling narinig ko sa kanyang salita. Sabi niya, papabuhat. Hello, good afternoon. Hanggang dito na lang po tayo dahil hindi tayo pinayagan na makuhanan dahil masyadong maselan ang kanyang lagay. Actually, pagpasok ko dun sa kanyang kwarto, flatline po siya. So, pinilit po siyang i-revive, CPR. At yun po ang panlimang cardiac arrest na po. Tumama po dito sa pinakaibabaw ng kanyang bungo. Tumago sa utak, naiwan po yung bala sa may nakaumbok ko. Nakita ko itim na itim yung kanyang kaliwang bahagi ng mukha. So, pag inaalis yung respirator, bumibigay po si Nicole. So, ang dasalan po ng pamilya, panalangin. Hanggang ngayon, pilit po siyang nakikipaglaban sa kanyang buhay. We are still encouraging yung mga tao sana dun sa komunidad kung meron silang alam or informasyon kung sino talaga yung nagpaputok ng baril within that area, sana magbigay sila ng informasyon. Kasi ito yung makakatulong sa atin sa ating pag-iimbestiga para matukoy talaga natin kung sino. Yun ang pinapakiusap na natin sa ating mga kababayan na huwag magpapaputok ng basta-basta. At pag nakakawala nga ang bala, hindi natin alam kasi saan ito tatama. Importante, kapag may suspetsya tayo na tinamaan tayo ng stray bullet, kailangan magpadala agad tayo sa pinakamalapit na medical facility para ito ay masuri at mabigyan ng kaukulang medical treatment. Ang bala kasi, pag pumasok yan sa katawan natin, maaaring maliit lang yung kanyang pinasukan, pero yung dadaanan niya sa loob ng katawan natin, minsan malawak yan. Kaya kailangan makita yan agad ng doktor. Noong January 1 po, 2012, sabi po niya may isa pong bata na naghagis daw po ng piccolo. Tapos doon po tumama sa iniipon nilang